Hello po mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan, kinukumentuhan ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin ang pinag-uusapan po ngayon sa ating bansa, lalo sa social media mga katambay. At nakarating na rin po sa Kamara, ito po nga tinatawag na PIDEA leak na hindi po nila pinapansin nung una, binabaliwala. Ngayon po, interesado na po ang Kamara at talaga sinalag po nila ang nangyayari po sa Senado, lalo po sa pag-iimbestiga po na tinatawag dito sa droga o sa pagiging involved ng Pangulo ng Pilipinas na pagiging drug user o gumagamit ng pulboronic na sinasabi po ng iba, mga katambay. Ito po, naniniwala po mga ilang kongresista po natin na organisado raw po ito at isa daw po itong pagkilos at ilang grupo para mapabagsak daw po ang administrasyong Marcos according po ito sa mga congressman po ng ating bansa, mga tambay. Pakinggan po natin ang mga congressman, mga tambay, at komentuhan po natin. I think there's a concerted effort, really. Kasi kung if you look at it, the development after the trilateral agreement, there's no way for you but to think that maybe there is something deeper beyond what we're seeing, what's happening in the committee hearing in the Senate. Sa araw na inilunsad ang isang bagong alyansa kung saan nagsanib puwersa na ang partido ni House Speaker Martin Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabala ang mga kongresista sa umanitila concerted efforts o determinadong pagnanais upang sirain ang reputasyon ng pamahalaan at pabagsakin ang Pangulo. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na posibleng kabilang dito ang nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Palaisipan din sa mga kongresista kung bakit ipinagpapatuloy pa ang pagdinig sa kabila ng pagiging questionable ng reputasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Isa si Morales sa mga resource persons sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit umano ng iligal na droga. We saw that for the past two hearings that they've had, I really don't understand why are they spending so much time, effort, money, and resources sa mga bagay-bagay na wala namang katotohanan. In fact, yung credibility ng witness is questionable. Pati yung PIDEA, sinabi na walang katotohanan din yung binabanggit ni Morales. I think meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa yun. Pero isa lang nakikita kong rason. They're hungry for power. So they're doing this. Bunsod nito, nagbabala ang mga kongresista sa publiko na maging mapagbantay. Kasunod na rin ito ng mga ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga bagong hakbang umano para pabagsakin si PBBM. Napansin din ng mga kongresista na sunod-sunod umano ang mga aksyon upang magdulot ng pagdududa sa mamamayan laban sa kasalukuyang administrasyon. We laughed it off when Senator Trillanes said it, but in the past 24 hours, put them all together, ang may recipe for disaster. So I think this calls for vigilance, and we call on all of our mga kababayan po not to be vigilant for this concerted effort. Nakikita naman natin ngayon na parte ng isang partido. Karamihan ng bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon. So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. Rosa Nicos. Yun nga po ayaw nyo po palang masira mga congressman sa Kamara. Ayaw nyo po masira yung administrasyon po ng ating Pangulong Marcos. Bakit ayaw nyo pong utusan ng Pangulong Marcos na magpa-drug test na
para matapos na, di po ba? Para yung mga paninira po na sinasabi nyo, isang administrasyon o isang politiko o isang partido lang ang nakikita nyo na bumabanat po sa Pangulong Marcos, bakit hindi nyo rin po tuldukan yung issue po ng droga? Di po ba? Kayo po yung mga mambabatas, makapangyarihan po kayo, pwede po kayo mag-suggest sa Pangulo na Mr. President, tapusin nyo na po yung issue nyo po sa droga, lalo po yung sinasabing bintang po ng PIDEA. Sino po ang paniniwalaan po ng Pilipino, mga congressman natin sa Kamara? Kayo po ba ang paniniwalaan na questionable din po ang ginangyayari po sa budget po na hinahawakan nyo di umano? Dahil meron din po tanong po sa inyo, banat ang dating Pangulo, na kayo po ay pinaka-worst at pinaka-rotten, pinaka-bulok na konstitusyon sa bansang Pilipinas. Kasama po ang Senado. Kaya nagigising po ang taong bayan. Kahit po si Kamanong nagigising kung talagang totoo po ba yun. Sa nangyayari po dahil hindi nyo po sinasalag din at pinapatulan ang hamon po ng dating Pangulo sa Kongreso o sa Kamara, sa Senado na open the book. Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino yung mga resibo kung paano nyo hawakan, gastusin ang kabangyaman, lalo sa mga proyekto na sinasabi. Nasaan na po yun? Hinahanap po ni dating Pangulo yun. Kung saan nyo dinadala ang mga proyekto nyo, bigyan nyo po ng resibo, pakita nyo ang resibo sa taong bayan. Tapos ito po ang Pangulo, meron din pong issue na kinakabit po sa kanya, napakasamang ikabit sa iyo sa iyong pagkatao na ikaw sabi mo drug user, addicted. Di ba? Tapos hindi mo nililinis ang iyong kredibilidad bilang Commander-in-Chief. Ikaw ay Commander-in-Chief, tapos tinatanggap mo yung issue na ikaw ay drug addict. Di ba? Kung talagang wala itinatago, di umano ang Pangulo, komento lang ni Kamanong, lalagyan mo lang ng logic. Tapusin mo, tuldukan mo. Ito, magpapadrug test na ang Pangulo ng Pilipinas. Kung ano ay hinihingi nyo, drug test na ikabubuti ng lahat na hindi magiging questionable ang aking gagawin drug test, yun ang susundin ko. Di po ba mga tambay? Pero wala. Pinagtatakpan po. Di po ba? Hindi pinapansin, hindi kumikibo. Ang nasasaktan po ang Kamara. Pero ang Pangulo ng Pilipinas, hindi nasasaktan. Okay lang po sa kanya na siya po sabihing addict, user, pulboronic. Napakarami na pong binabato sa ating Pangulo. Pero ang apektado, ang Kamara. Apektado po ang Kamara sa issue po. Dahil parang sila rin po ay parang pinoprotektahan din po nila, di umano. May pinoprotektahan din po, di umano yata ang Kamara. Ang kanilang, power, di umano. Na talagang ayaw po nilang makita ng kababayan o mga Pilipino, ang buong Pilipinas, ayaw rin po yata makita ang katotohanan kung talagang drug user po ba o talagang gumagamit po ba talaga ng pinagbabawal na gamot ang Pangulo ng Pilipinas, di po ba? Bakit po sa iba? Sa iba po, pinipilit po nila na magpa-drug test, di po ba? Kahit po si Senator Tulfo po, di po ba? Pagka sa kanyang programa, di umano, pagka may gusto po siya, payag ka pa magpa-drug test, di po ba? Naririnig po natin sa istasyon po ni Senador Tulfo yan na meron po siyang mga guest doon na talagang hinahamon niya magpa-drug test ka. Willing ka ba magpa-drug test? Di ba? Meron pong sumasagot po kay Senador Tulfo na willing po sila magpa-drug test. Bakit po ang ating Pangulo? Nagpa-drug test nga po, kaya lang questionable pa po. Di ba? Yung issue ng drug test sa kanya. Dahil 2 minuto lang po mahigit, lumabas na po yung result. Di po ba? Kaya marami pong question na nagtatanong po ang taong bayan. At isa na po si Kamanong na bakit ayaw tuldukan. Napakatagal ng issue ang binabato po sa Pangulo pero nagkikibit balikat lang at nagtataingang kawali, mga katambay. Samantalang yung kredibilidad po ng sinasabi pong si Jonathan Morales ang binabakbakan na hindi dapat paniwalaan. Kung tutusin po, tanungin nyo rin po ang taong bayan kung dapat po kayong paniwalaan. Kayo pong nasa Kamara. Dapat po ba kayong paniwalaan ng taong bayan ngayon, mga katambay? Sa natuklasan po sa inyo ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, natuklasan po kung paano kayo humawak ng budget ng kabangyaman ng Pilipino. Di ba? Ganon din si Sasot Rogandos ang nakatuklas po kung paano po gumawa ng special batas ang dating senador na Pampilo Lacson para hindi na kayo ma-audit o kuhanan ng mga resibo ng COA. Di ba mga tamay? Tapos sasabihin nyo, ang dapat paniwalaan at ang dapat hindi paniwalaan. Hindi dapat paniwalaan ng Jonathan Morales, ang dapat paniwalaan ang sinasabi ng mga
congressman na nasa Kamara, mga tambay. Ganun po ba? Mga kagalang-galang at kapita-pitagang mga mambabatas ng sambayanang Pilipino o ng Pilipinas, mga tambay. Kayo po, ano po sa tingin niyo, mga tambay? Mga tambay, dapat ba na magkibit-balikat na lang Pangulo at lagi na lang dapat pagtanggol ng nakapaligid sa Pangulo, lalo ng mga congressman? Dapat po ba nilang protektahan na dapat hindi malaman ng taong bayan ang totoo kung talagang ikaw ay malinis na hindi ka gumagamit ng droga? Ganun po dapat ba ang mangyari sa ating bansa na itatago na lang po, na palihim, na lahat po na sasabihin ng mga congressman natin, yun na lang po magiging totoo para sa atin? Ganun po ba? Na wala pong proven, na hindi natin nakikita kung talagang malinis dahil may technology na po tayo ngayon para malinis mo yung pangalan, lalo po sa droga. Di po ba? Itetest na yan, di po ba? Bakit ayaw? Bakit? Yun lang po ang tanong ni Kamanong, bakit ayaw at pasong-paso ang Pangulo ng Pilipinas pagdating sa issue ng drug test at drug user? Mga katama, di po ba? Takot na takot. At talagang kasama pa, pinaniniwala ng dating senador na Trillanes, di ba? Talaga, pati raw sa pag-aaklas. At talagang si Pangulong Duterte ang pinagbibintangan ng dating Pangulo. Samantalang sila yung ginigipit. Lahat ng rally nila ay peaceful, wala na makaguluhan, pero ginigipit. At wala tayong nababalitaan na talagang nanggugulo ang peaceful rally ng Maisog at nag-uutos ang dating Pangulo na magulo na ang Pilipinas. Never yung ginagawa ng dating Pangulo yan, na manghikayat na talagang mag-rally o mag-people revolution na. Walang ganon. Mag-people rally na tayo o para pabagsakin. Wala. Ang inahanap lang ng dating Pangulong Duterte yung katotohanan, yung ginagawa ng Kongreso, number 1, yung kanilang sikretong hindi natin malaman kung ano talaga nasa likod nun o nasa under the table nun, yung kanilang PI, saka yung kanilang tchatcha, di ba? Yun yung pinaghihimutok ni dating Pangulong Duterte. Yung babaguhin mo yung konstitusyon na hindi naman dapat yan ang unahin dahil ang problema ay kawalan ng trabaho at kataas-taas, napakataas ng bilihin, di ba, mga tambay? Ngayon po, magkakaroon na po tayo ng tanong sa ating mga isip at ating puso at sa ating utak, di ba, sinasabing isip, na sino ang dapat nating pakinggan at paniwalaan. Yung ayaw magpa-drug test na pinagtatanggol ng mga congressman, na yung sinasabi na ang masama, ang mali at walang credibility o kredibilidad, si Jonathan Morales, na ngayon iniimbestigahan sa Senado, o yung presidente na ayaw magpa-drug test at ayaw magsalita about sa issue ng drugs laban sa kanya. Ang lagi na lang sumasalag yung nakapaligid, lalong-lalo na ang Kamara. Di po ba, mga tambay? Itama niyo po si Kamanong kung mali. Batikusin niyo si Kamanong kung mali. Open si Kamanong sa lahat dahil ito po'y komento ni Kamanong at meron din po kayong kanya-kanyang komento. Tayong lahat may komento at may paniniwala sa nakikita natin sa ating bayan. Di po ba, mga tambay? Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan at nagpapasalamat po muli sa gusto po ng ating napakaliit na channel, ang Tambayang Makabayan, kinukomentohan ni Kamanong. Muli po, ingatan nawa po, sa muli po. Hintayin nyo na lang po yung mga susunod nating video, mga katambay. Paalam! Bye-bye!